Masumpay niya pagbalik. Bisag naputol na karelasyon sa Ginoo. Pero dili ko majikiro, balikan ako. Dili ko majikiro, o sa lang na to siya na papas-pas ay kapag pagbigay sa mata. Pwede ko nila masakpan, pwede din. Kung magpatudlo mo halata, seminar mo nga mo. Hindi na ako taon-taon kung maligay kang bala. Wala pa ko yung assistant sa pagkakaroon. Padayon na. Actually, ang kayo sa Ginoo, karoon spiritual emphasis, no? O, huwag ka nga sa inyo muna-muna sa akong tricks. O giunsa to pagsumpay. Pangutakalan ko niya o giunsa na ko to. Kaya kaklaro ako na putol yun. So, yung gani. The Holy Spirit. Ang balang Espiritu ng kuno mga igsoon, gi-illustrate ka na ni Kristo susama sa usa ka tubig. Nabasa kanina nga kung dili ka matawag diha sa tubig o sa Espiritu, dili ka makasulod sa gingharian sa Dios. Ang ubang mga bersikulo nagahanay pod nga ang tubig mga igsoon mo ay simbolo sa balaang Espiritu. Mao kanay ko manguban bautismuhan sprinkling butangan og tubig. Nananaan kag tubig that is a symbol of the Holy Spirit. And then ang uban pod ila po na siyang illustrate kung may next time na ato pong may subutan pero water sa tagaron. Ang versikulo kung inyo makitaan sa John 3:5 o John 7:39, the Holy Spirit na ay pinaka-important rule sa atong kinabuhi. She is like a water. Ang tubig mga iso, demand. Kung walay tubig ang tanan, mamatay. Kung walay tubig ang tanan, magbagulgul. Wato ka sa Manila, every time, ang problema nila tubig because tubig pinaka-important. That's why ang iba o demonstrate niya balang Espiritu susama sa tubig. Ang unang-una, ang tubig is fertilizer. Magaling lang sa Psalm chapter 1 verse 3, susama daw mo sa usa ka kahoy nga di gitanom sa dapling sa suba, nga di ang tubig musupply o ilimnon ang tubigan. The Holy Spirit also is like a water nga kanunay maghatag kaninyo og fertilizer. Nga every time mag-uo ka, and every time nga problematic ka na ang tubig nga maghatag kanimo maka-fertilize. Ingon pa sa mga doktor, ang 2 to 10 glass per day. Kinahanglan mo inom ka o 8 to 10 glass sa isa ka adlaw. Mo na minimum nga tubig nga gikinahanglan sa atong lawas in everyday. Kung wala to kay tubig, mamatay ka. Now, meaning to say that the Holy Spirit gikinahanglan nato. Kay mao na siya nagahatag ka nato kinabuhi. Mao na yung naga-fertilize nimo, mao na yung gapatubo nimo kanang balaang Espiritu. O ang tubig usap sa John 4, chapter 4, verse 14, mao po na i-refresh sa imo. Kung giigang ka, gusto ka nga kay ligo, kasi way ligo karon. Lahi ang iyang pamati. Pareha na to, ako yung ligo. Kahapon, naligo man mo. So, bahala ka karoon din ko maligo. To save the water, no? Hindi pa nabutan lang ko, massage ko, preso ako ganito. But the water refresh. Ang balaang Espiritu mag-refresh kanimo. Kanunay maghahatag kanimo comfort. Kanunay maghahatag kanimo encouragement. O sa Isaiah chapter 55 verse 1, ang atong tubig is freely given. Ang balaang Espiritu mga igsoon, gihatag na nga free kanatong tanan. Wala na siya bayad. Ang tubig wala bayad actually. Ang tubig diha sa nawa sa ginabayaran. Kaniadtong kapanahonan, ang tubig wala. Pareha ng tubig diha sa kapay, free na siya. Drink all you can. Ang tubig na to. Ang balaang Espiritu is every free. Ang tanang mangayo hatagan. Walay pahor. Mao na ang balaang Espiritu. Freely given. O ang Ephesians chapter 5 verse 26,
limpyo sa mga Kristohanon, sa mga balaan, sa mga taong makasasala. The water was, ingon pa sa Ephesians, ingon pa the church, gisanctify sa Ginoo, iyang gihugasan pinaagi sa balaang espiritu. So ang nagahugas sa imong sala karon sa imong igsoon, o nganong na-change ka, nganong gibag-o ka karon, that is already the work of the Holy Spirit. Mo galing ang ingon ni Kristo, paabot mo sa saktong panahon nga akong ipaani dinhi ang Holy Spirit. Kay dili lang kumpleto nga ako namatay o giluwas na mo, mahimong makumpleto na siya kung maabot ang balaang espiritu ninyo. Kay ang balaang espiritu mo'y magahatag o magalimpyo kaninyong tanan. Nagpasabot sa din, isa-accept